Ako si Nadine Lastre at 28 taong gulang na ako. 6 na buwan na ang nakalipas, lumipat ako mula Siargao papuntang BGC, Manila para sa kasal ng ate kong si Megan Yong. Pagdating ko sa venue at sinabi ko ang pangalan ko, napahinto ang receptionist. Sinuri niya ang listahan ng 1 beses, 2, hanggang 3 beses. Unti-unting nawala ang kanyang ngiti at napalitan ang pahiwatig ng pahingi ng paumanhin. Pasensya na po, ma'am, mahina niyang sabi. Wala po ang pangalan niyo sa guest list. Akala ko nagkamali lang. Impossible kasi. Kaya tumabi ako at tinawagan ang ate ko. Sinagot niya sa pangalawang ring, nainis. Ano ba yon? Nadine, busy ako. Nandito ako sa venue, sabi ko. Wala raw sa listahan ang pangalan ko. Natahimik ng saglit, tapos tumawa siya. Malamig, matalim, at parang hindi ko siya kilala. Akala mo ba talaga imbitado ka? At doon, naintindihan ko na. Kaya hindi na ako nakipagtalo, hindi ako umiyak, hindi ako nakmakaawa. Naglakat lang ako papunta sa table eng maregalo at naglapak isang maliit na silver na kahon sa gitna eng matataas na tambak nakabalot na mamahaling brand. Tapos, umalis na ako. Ilang oras ang lumipas, nang buksan ni Megan ang kahon na iyon sa harap ng 400 na bisita. Nakita niya kung ano ang nasa loob at mula nun, hindi na siya tumigil sa pagtawag sa akin. Pero hindi ko siya kailanman sinagot. Maligayang pagdating sa aming channel. Bago tayo magsimula, manjaring ipaalam kung saan kayo nanonood. Gusto naming malaman. Sana ay magustuhan ninyong pakinggan ang kawili-wiling kwentong ito. Bago ko sabihin sa inyo kung ano ang nasa loob ng kahon na iyon, maglaan ang sandali para i-like ang video na ito at mag-subscribe lamang kung talagang nasisiyahan kayo sa mga ganitong kwento. At sabihin sa akin sa mga komento, saan kayo nanonood ngayon? Dahil para maintindihan kung bakit sinirang isang maliit na regalong iyon ang lahat ng itinayong ate ko. Kailangan ko kayong ibalik sa sandaling na-realize kong hindi talaga ako naging bahaging pamilyang ito. Lumaki ako sa isang malaking mansyon sa Forbes Park, Makati. Sa labas, mukha kaming perpekto, elegante, mayaman, at iginagalang ang uriing pamiyang nakhohos inga charity gala, nakbabakasyon sa Balesin tuwing tak-araw, at alam kung sino-sino ang nga mahahalagang tao sa bawat kwarto. Pero sa lupong bahay na iyon, may 2 anak na babae, at isa lang sa kanila ang mahalaga. Si Megan ay 3 taong mas matanda sa akin. Siya ang may mas malaking kwarto, mapasadiyang damit, pribadong piano lessons, at nga dance recital na hindi kailanman pinalampas ang nga magulang ko. Nakuha ko lang kung ano ang nga natira. Ang nga luma niyang damit, ang nga nakalimutan niyang gamit, at katahimikan. Naintindihan ko ang lugar ko sa pamilya nung 10 kaarawan ko. Ilang linggo ko itong binilang, pakiramdam ko, mahalaga ang 10, double digits na. Naisip ko ang nga lobo, isang tsaka na may pangalan ko. Marahil isang party katulad ng kay Megan nung nakaraang taon na may mga pony, chatteret foot, at dosa-dosa nang nakalaseng tumatawa sa hardin. Umagang iyon, maaga akong nagising at tumakbo pababa. Tahimik ang bahay, masyadong tahimik. Nakatayo ang mommy ko sa kusina at may kausap sa telepono tungkol sa paparating na grandeng 13 birthday party ni Megan. Umalis na ang daddy ko papunta sa trabaho, wala man lang sa kanilang tumingin sa akin. Mommy, mahina kong sabi. Birthday ko po. Tinakpan niya ang telepono ng 1 segundo. Alam ko. Anak. May gagawin tayo mamaya. Hindi nangyari iyon. Pero nang gabing iyon, may kumatok sa pinto ang kwarto ko. Ang lola ko iyon, si Lola Gloria Romero. Ang nanay ang daddy ko. Pumasok siya na may hawak na isang maliit na nakabalot na kahon. Happy birthday. Napakaganda kong apo, sabi niya, sabay upo sa tabi ko. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob ay isang kamera, hindi laruan. Isang totoong kamera, metal ang katawan, leather ang strap, solido at mabigat sa maliliit kong kamay. Iba ang paningin mo sa mga bagay-bagay, malumanay niyang sabi habang hinahawi ang buhok ko. May mata ka ang isang artista. Balang araw, makikita rin iyon en mundo. Hindi ko pa iyon na intindihan nun,
pero binago ang kamera na iyon ang lahat. At ang lola ko, alam na alam niya ang ginagawa niya. Makalipas ang 8 taon, graduate ako ang high school na may full scholarship sa De La Salle College of St. Benilde, isa sa mga pinakamahusay na art school sa bansa. Sa unang pagkakataon, naisip ko, baka ngayon mapansin na nila ako. Ang graduation ay isang maliwalas na Sabado ng hapon. Napili pa nga akong magbigay ng talumpati. Ilang linggo akong nakpractice, iniisip na nakangiti ang mommy ko, at sa wakas ay nakikitang ipinakmamalaki akong daddy ko. Umagang iyon, bumaba ako na nakasuot na toga. Nakaupo si Megan sa mesa, nakiscroll sa kanyang telepono. Nakatayo ang magulang ko sa malapit, nakatutok sa laptop ni daddy. 2:00 po magsisimula ang ceremony, sabi ko. Dapat umalis na tayo en alauna para makakuha ang magandang upuan. Hindi man lang tumanaw ang mommy ko, may biglaang nangyari. Nanikip ang dibdib ko, ano pong ibig ninyong sabihin? Tumingin din sa wakas ang daddy ko. May networking brand si Megan kasama ang nga Ayala at Zobel. Sabi niya, mahalaga ito para sa kinabukasan niya. Hindi namin ito pwedeng palampasin. Nakatayo ako roon. Hawak ang talumpati ko, suot ang toga ko. Graduation ko po. Hindi nagbago ang reaksyon ni Daddy. Hindi totoong karera ang pagkuhang litrato, Nadine. Walang emosyon ang boses niya. Dapat kang mag-isip eng mas praktikal, tulad eng negosyo, katulad eng ate mo. Ngumisi lang si Megan at walang sinabi. Kaya, pumunta ako ng mag-isa. Nagbigay ako ng talumpati sa isang kwartong puno mga estranghero. At nang tawagin nila ang pangalan ko, nang maglakad ako sa entabladong iyon, hinanap ko sa mga tao, umaasang kahit minsan ay may makikita akong taong pumunta para sa akin. At mayroon nga, isang mukha, nasa unahan, pumapalakpak ng mas malakas kaysa kaninuman ang lola ko. Pagkatapos ng ceremony, hinawakan niya ang nga kamay ko. Tandaan mo ito, Nadine, bulong niya. Ang nga pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi palaging ang nga bagay na pinag-agawan ang nga tao. Minsan, ito yung nga tahimik na ibinibigay sa tamang tao. Hindi ko naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Hindi nun, pero makalipas ang maraming taon, nakatayo sa labas eng kasal eng ate ko, hawak ang maliit na silver na kahon na iyon, sa wakas ay naintindihan ko na. Ang susunod na bahagi ng kwentong ito ay may kasamang ilang katang-isip na elemento at pagkukuwentong tinulungan ang AI na ginawa para palalimin ang emosyonal na karanasan at pagninilay. Salamat sa pagiging narito at pakikinig. At kung hindi ito ang tamang sandali para sa inyo, okay lang iyon. Mananatili ang kwento rito kailanman handa na kayong bumalik. Ngayon, hayaan ninyong dalhin ko kayo ng mas malalim sa kung ano talaga ang nangyari. Umupo siya sa tapat ko at naglapak ng isang Manila envelope sa mesa. Sandaling nakapatong ang nga daliri niya rito. Pumunta ang lola mo sa akin 2 taon na ang nakalipas, kalmadong sabi ni ati. Malinaw na malinaw siya sa kung ano ang gusto niya. Ang ipapakita ko sa iyo ay hiwalay sa kanyang pampublikong testamento. Pagkatapos ay inislide niya ang envelope palapit sa akin. Sa loob ay may 2 dokumento at isang liham. Nanginginig ang nga kamay ko habang binubuksan ito. Ang unang dokumento ay isang notaryadong pagbabago sa kanyang mana. Binasa ko ito ng isang beses, tapos pangalawa, at pangatlo para makasiguro na hindi ako nagkakamali en intindi. Ang koleksyon nega alahas nega Pamilya Romero. Bawat piraso ay nakakahalaga ng higit sa 115 milyong piso. Ang lahat ng ito ay pag-ari ko na, hindi sa mommy ko. Hindi kay Megan, kundi sa akin. Napigil ang hininga ko nang abutin ko ang liham. Pinakamamahal kong Nadine, kung binabasa mo ito, wala na ako para sabihin ang nasalitang ito sa iyo ng personal. Pero kailangan mong maunawaan kung bakit ko ginawa ang desisyong ito. Nakikita ni Megan ang nga pirasong ito bilang nga tropeo, nga simbolo ang katayuan na isusuot, ipapakita, at ipagmamalaki. Pero ikaw, may nakikita kang iba. Nakikita mo ang nga kwento sa likod nga ito. Naunawaan mo na ang kagandahan ay hindi tungkol sa pagmamay-ari ng isang bagay. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ang kahulugan nito. Magagalit ang nanay at ate mo. Sasabihin nilang nagkamali ako, pero pinanut kitang lumaki na naging isang pambihirang tao, kahit nung walang ibang gustong tumingin.
Ang nga pirasong ito ay nararapat sa isang taong rerespeto sa kanila. Nararapat ang nga ito sa iyo. Nagmamahal, Lola Gloria. Pagkatapos kong magbasa, nanlabo na ang paningin ko. Idiniin ko ang liham sa dibdib ko habang tahimik na tumutulo ang nga luha sa mukha ko. Nakiwan din siyang nga tagubilin, malumanay na idinagdak ni Ate Teodoro. Gusto niyang manatili itong pribado hanggang sa magpasya na tamang panahon na para ibunyak ito. Tumango ako, hindi pinakakatiwalaan ang sarili kong boses. Maingat kong ibinalik ang lahat sa loop ng envelope at isinilit ito sa bag ko. Paglabas ko ang simbahang iyon, may bitbit akong higit pa sa pagluluksa. May bitbit akong katotohanan na walang ibang nakakaalam. Isang katotohanan na panghahawakan ko sa loob ng 6 na buwan. Hindi ko namalayan nun nalalabas ito sa mismong sandaling hindi inaasahan ang pamilya ko. 3 buwan pagkatapos ang libing. Mabilis na kumalat ang balita. Engaged na si Megan kay David Licauco mula sa lumang yaman sa Alabang. Pag-ariing pamilya niya ang napakaraming commercial properties sa buong Pilipinas. Ito na mismo ang uriing alyansang palaging ginugusto nga magulang ko. Yaman na kumokonekta sa yaman, katayuan na nagpapalakas in katayuan. Ang kasal ay gaganapin sa Shangri-La de Fort. 400 na bisita. Bawat detalye ay idinisenyo para makapagpahanga. Isinara ni Ate Teodoro ang pinto at umupo sa tapat ko. Isang Manila envelope ang hawak niya. Pumunta ang lola mo sa akin 2 taon na ang nakalipas, sabi niya. Napaka-espesipiko niya sa mga kagustuhan niya. Ang ipapakita ko sa iyo ay hiwalay sa kanyang pampublikong testamento. Inislide niya ang envelope sa ibabawang mesa. Sa loob ay may 2 dokumento at isang liham. Ang unang dokumento ay isang notaryadong pagbabago sa kanyang mana. Binasa ko ito ng 1 beses, tapos pangalawa, hanggang 3 beses para makasiguro. Ang koleksyon, ang alahas, ang pamilya Romero. Bawat piraso ay nakakahalaga ang higit sa 115 milyong piso. Pag-ari ko ito, hindi sa mommy ko, hindi kay Megan, sa akin. Nanginginig ang gadaliri ko habang binubuksan ang liham. Pinakamamahal kong Nadine, kung binabasa mo ito, wala na ako. Pero kailangan mong maunawaan kung bakit ko ginawa ang pasyang ito. Nakikita ni Megan ang nga pirasong ito bilang nga tropeo. Mga simbolo ang katayuan na inilaan para magpasikat. Pero ikaw, nakikita mo ang kanilang kasaysayan, ang kanilang kahulugan. Naunawaan mo na ang kagandahan ay hindi tungkol sa pagmamay-ari. Ito ay tungkol sa preserbasyon. Magagalit ang nanay at aunt mo. Sasabihin nilang nakamali ako. Pero pinanut kitang lumaki bilang isang kahanga-hangang tao. Kahit nung walang ibang gustong makakita nito, ang pirasong ito ay nararapat sa isang taong magbibigay-pugay sa kanila. Nararapat ang nga ito sa iyo, nakmamahal, Lola Gloria. Idiniin ko ang liham sa dibdib ko, habang tumutulo ang nga luha sa mukha ko. May isa pa, malumanay na sabi ni Ate Teodoro. Hiniling niya na manatili itong kumpidensyal hanggang sa magpasya na tamang panahon na para ibunyak ito. Tumango ako, hindi makapagsalita. Ibinalik ko ang lahat sa envelope, ibinusa ito sa bag ko, at naglakad palabas ng simbahan na may bitbit na lihim na mananatili sa akin sa loob ng 6 na buwan. Nang nga panahong iyon, hindi ko alam kung saan o kailan ko ito gagamitin. Ang alam ko lang ay gagamitin ko ito. Makalipas ang 3 buwan, dumating ang balita. Ang adet na si Megan, kay David Licauco, lumang yaman mula sa Alabang. Pag-aring pamilya niya ang napakaraming commercial real estate sa buong bansa. Ito ang lahat ng pinangarap nga magulang ko. Yaman, sumasama sa yaman, katayuan, nagpapalakas ng katayuan. Ang kasal ay gaganapin sa Shangri-La de Fort. 400 na bisita. Isang budget na umaabot ng milyon-milyon. Bawat detalye ay idinisenyo para maging perpekto. Hinintay ko ang imbitasyon ko. Lumipas ang nga araw. Tapos malinggo, wala. Sinuri ko ang mailbox ko araw-araw, ni-refresh ang email ko ng napakaraming beses. Sinabi ko sa sarili ko na baka na-delay lang, na hindi naman siguro talaga ako iwanan ang sarili kong ate, hanggang sa tinawagan ko ang mommy ko. Mommy, hindi pa po ako nakakatanggap ang imbitasyon sa kasal ni Megan. Dapat po ba akong mag-RSVP direkta sa kanya o?
Hindi siya agad sumagot. Nang sumagot siya, maingat ang boses niya. Nadine, nakiusap si Megan na kausapin kita. Bumaksak ang look ko. Kasi, magiging napaka-intimate ang kasal. Pakiramdam niya mas mabuti kung hindi ka nadadalo. Intimate. Halos matawa ako. Nakita ko ang nga-post niya. Daan-daan ang nabisita. Isa pang pahinto. Alam mo naman kung paano kasam nga ganitong event. Mahinang sabiing mo Miko. Medyo awkward. Ayaw naming may umagaw ng pansin sa araw ni Megan. Wala akong sinabi. Hawak ko lang ang telepono. Naiintindihan ko po. Sagot ko sa wakas. Salamat po sa pagsabi. Ibinaba ko ang telepono. Nang gabing iyon, nag-scroll ako sa social media ni Megan mga dress fitting, engagement parties, isang registry na puno ing luxury brands, dandang komento na bumabati sa kanya. Ang tratos na bisita, at walang ni isang espasyo para sa sarili niyang kapatid. Matagal kong tinitigan ang screen, tapos ginawa ko ang desisyon ko, tatanungin ko kayo. Kung kayo mismo ay inilabas ang pamilya niyo ng ganito, ano ang gagawin niyo? Pupunta pa rin ba kayo? Tatalikot ba kayo o pipili ba kayong ibang paraan? Sabihin sa akin sa mga komento. Talagang interesado ako. At kung gusto ninyong makita kung paano ito magtatapos, siguraduhing mag-subscribe dahil ang susunod kong ginawa, walang nakaintindi. 3 araw bago ang kasal, nakbook ako ng flight Siargao papuntang Manila. One way. Hindi ko ipinaalam sa kahit kanino. Hindi ako huminging permiso. Nakimpake ako ang maliit bag at inihanda ang isang bagay na kailangan kong dalhin. Isang regalo. Nakapatong ito sa counter ang kusina ko sa isang maliit na silver na kahon na tinalian ang puting ribbon. Simple, magaan, walang kakaiba. Walang makakahula kung ano ang nasa loop. Gabi bago ang flight ko, hindi ako makatulog. Palagi kong kinukwestiyon ang sarili ko. Isang bahagi ko ang gustong manatili, para iwasan ang panibagong pagtanggi, para makunwaring wala akong pakialam. Pero may pakialam ako. Iyon ang totoo. Sa loob ng 28 taon, naging invisible ako sa sarili kong pamilya. Tinanggap ko ang katahimikan nila, ang paboritismo nila, ang tahimik nilang kalupitan. Bumuo akong sariling buhay libu-libong milya ang layo, at sinabi sa sarili ko na sapat na iyon. Hindi pala. Hindi ako babalik para mahiganti. Hindi ako gagawa ang eksena o sisirain ang kasal niya. Isang bagay lang ang gusto ko, ang bigyan ang regalo ang ate ko, ang makita ako. Kahit minsan lang, bilang isang taong nak-exist, alas 6 ng umaga, isinuot ko ang isang simpleng asul na damit, naglagay ing lipstick, at tumayo sa harap niya salamin. Kaya mo to, bulong ko. Kinuha ko ang silver na kahon at maingat itong inilagay sa bag ko. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pagbukas ni Megan nito. Hindi ko alam kung may mababago ba o wala talaga. Pero alam kong hindi ko pwedeng dalhin ang katotohanan iyon habang buhay. May mga bagay na kailangang ibunyag, at pinakatiwalaan akong lola ko na piliin ang tamang sandali. Habang umaangat ang eroplano sa langit, may na-realize ako. Dumating na sa wakas ang sandaling iyon. Mas engrande pa ang Shangri-La de Fort kaysa sa inaasahan ko. Kumikinang ang na crystal chandelier sa itaas. Sinasalamin ng marmol na sahig ang malambot na ginintuang ilaw. Ang naglalakihang, floral arrangement, ay pumuno sa lobby. Na bawat isa marahil ay mas mahal pa sa buwanang. Upa mga karamihan sa mga tao. Isang string quartet ang tumutuktok malapit sa pasukan habang ang nga bisita na suot ang nga designer gowns at pasadyang suit ay naglalakat papunta sa ballroom. Nakatayo ako sa gilid ang lahat ang ito, mahigpit na hawak ang silver kong kahon. Ang lakas ang kabo ang dibdib ko na naririnig ko na ito sa mga tainga ko. Inayos ko ang damit ko, isang malambot na kulay rosas, simple ngunit elegante, at naglakat papunta sa reception table. 2 babaeng nakasuot ni itim ang nakaupo sa likod ni isang guest list na halos kasing kapal ni isang libro. Magandang hapon, sabi ko. Nandito ako para sa kasal Nostrelikoko. Siyempre po, sagot ng isa sa kanila na may magalang na ngiti. Pangalan po, Nadine Lastre. Kapatid ako ng bride. Itinuro ng daliri niya ang listahan. 1 beses, 2 beses, tapos inulit. Nawala ang ngiti niya.
Pasensya na po, ma'am. Wala po ang pangalan niyo sa listahan. Pwede po bang patingin ulit? Mahina kong tanong. Lastra. Lustra. Naglipat-lipat siya ang ilang pahina habang ang isa pang babae ay lumapit para tumulong. Mayroon pang Jonathan Lustra, Patricia Lustra, Megan Lustra, na malapit nang maging likaw ko, sabi niya. Tapos tumingin siya sa akin, malambot ang ekspresyon na parang may awa, pero walang na din sa likod nila. Nakabukas ang nga pinto ng ballroom, nakikita ko ang lahat. Puting nga mantel, nagtataas ang centerpieces, nga basong champen na itinataas sa paktawa. Daan-daang bisita, 400, tulad ng nakita ko online, at wala pa ring lugar para sa akin. Ma'am, malumanay na sabi ang receptionist, may gusto po ba kayong tawagan ko para sa inyo? Hindi na, sagot ko. Okay lang, ako na ang bahala. Lumayo ako at nilabas ang telepono ko, hindi nanginginig ang nga kamay ko habang tinatawagan ko si Megan. 2 ring pabago niya sinagot. Ano ba yon? Matalim ang boses niya, nainip. Sa background, naririnig ko ang musika, tawanan, kalembang nga baso. Nandito ako sa hotel, sabi ko. Wala raw sa listahan ang pangalan ko. Katahimikan, pagkatapos ay isang buntong hininga. Alam ko na hintay ako. Dahil hindi ka naman imbitado, kahit inaasahan ko na ito, masakit pa rin. Kapatid mo ako. Tumawa siya, malamig at mapangmata. Akala mo ba talaga imbitado ka? Ang kasal na ito ay para sa mga taong mahalaga, Nadine. Mahahalagang tao, hindi isang taong kumukuha lang ng litrato para mabuhay. Ipinikit ko ang nga mata ko ng sandali. Lumipat ako mula pa sa malayo. Problema mo na yon. Walang emosyon niyang sabi. Hindi ko sinabing pumunta ka. Gusto lang kitang bigyan ng regalo, sabi ko. Batiin ka. Regalo, nanuya siya. Ano naman ang may bibigay mo sa akin na wala pa ako? Hulaan ko. Isang photo album o libreng shoot. Hindi ako sumagot. Linawin ko lang, pagpapatuloy niya. Walang may gusto na nandito ka. Hindi si mommy, hindi si daddy, at lalong hindi ako. Palagi kang naging kahihiyan sa pamilyang ito. Umuwi ka na, Nadine. Bumalik ka na sa maliit mong buhay at tigilan mo na ang pagpapanggap na nabibilang ka sa mundo ko. Nakatayo ako roon sa gitna ng lobby, napapaligiran ang nga estranghero, hinahayaang tumimo ang nga salita niya. Pwede sana akong makipagtalo. Pwede sana akong sumigaw, pero hindi ko ginawa. Naintindihan ko. Kalmado kong sabi. Iwan ko na lang ang regalo mo sa table. Sige, sagot niya. Huwag ka lang gagawa ng eksena. Tapos ibinaba na niya ang telepono. Tiningnan ko ang telepono ko ng sandali. Tapos ngumiti ako. Dahil alam ko kung ano ang nasa lupang kahon na iyon at alam ko kung kailan niya ito bubuksan. Ang table ang regalo ay nakakapanliit. Dosa-dosa nang, hindi, daan-daang makahon ang nakasalansan sa perpektong mahilera. Tiffany blue, Hermes orange, makintap na puti na may mga gintong ribbon. Crystal sets, frames, mga sobre na halatang may lamang seke na may napakaraming zero, at samga kamay ko, isang maliit at simpleng silva na kahon. Kung sa tingin niyo ay tama lang ang ate ko na ilabas ako sa kasal niya, ay comment ang tama. Pero kung hinding-hindi niyo gagawin ang ganoong bagay, ay comment ang hindi. Mas mahalaga ang opinyon niyo kaysa sa inisip niyo. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa table, hawak ng mahigpit ang silver na kahon sa mga kamay ko. Nakatingin na sa akin ngayon ang receptionist na naktaboy sa akin kanina. Hindi sigurado ang ekspresyon niya. Baka naawa, o baka naguguluhan lang sa isang taong tinanggihan na at hindi pa rin umaalis. Humanap ako maliit na bakanteng espasyo malapit sa gilid ng table at inilapak doon ang regalo ko. Mukha itong walang halaga kumpara sa lahat nga naron, simple, madaling balewalain. Kumuha ako ng card mula sa purse ko at isiningit ito sa ilalim ng ribbon para kay Megan. Mula sa iyong kapatid Nadine. Ma'am, lumingon ako. Lumapit ang receptionist, malumanay ang boss, sigurado po ba kayong ayaw ninyong magstay? Pwede ko pong subukang kausapin ang koordinator. Umiling ako at ngumiti ng tipit. May mga regalong mas malakas magsalita kapag wala ang taong nagbigay. Napakurap siya. Hindi sigurado kung paano sasagot. Sumulyap ako ng isa pang beses papunta sa mga pintong ballroom. Sa loop, nakdiriwang ang pamilya ko.
Marahil ay pinupuring mommy ko ang damit ni Megan. Nakikipagkamay ang daddy ko, bumubuo mga koneksyon. At si Megan, nasa mismong lugar kung saan niya gustong maging ang sentro ng atensyon. Walang sinuman sa kanila ang nakiisip tungkol sa akin. Okay lang yon. Makiisip din sila maya-maya, tinalikuran ko sila at naglakad palayo. Lampas samga chandelier, sa musika, samga perpektong nakasuot na bisita. Hindi na ako lumingon. Sa labas. Niyakap ako ang malamig na hangin ang gabi. Huminga ako ng malalim, nilabas ang telepono ko, at nakbook ng susunod na flight pabalik ng Siargao. Habang papalayo ang taksi ko sa hotel, hinayaan ko ang sarili kong ngumiti ng tipid. Magsisimula na ang reception anumang minuto, at sa lalong madaling panahon, bubuksan ni Megan ang regalo ko. Pero bago ko sabihin sa inyo kung ano ang sumunod na nangyari, kailangan ko kayong ibalik 2 buwan bago ito sa sandaling tahimik na nagbago ang lahat. Miyerkules nga hapon iyon, nakaupo ako sa desko at nak-review ang ma-invoice nang kumatok ang assistant ko sa pinto. Nadine, may tawag para sayo, sabi niya. May nagnangalang Rita Neri, kumabok ang dibdib ko. Si Rita Neri ay isa sa mga pinakamakapangyarihang wedding planner sa buong Pilipinas, tagapagtatak Neri, Cho. Isang pangalan na pinakakatiwalaan mga politiko, artista, at ilan sa pinakamayayamang pamilya sa bansa. Siya rin ang pinakamatalik na kaibigan ng lola ko, ni Lola Gloria. Kinuha ko ang telepono. Miss Neri, ang gitagaw na po, sobrang gitagaw na. Hija, malambing niyang sabi. Lagi kang kinukwento ang lola mo. Sobrang proud siya sa mga naipatayo mo. Nanikip ang lalamunan ko. Salamat po. Tumawag ako dahil may bright ako sa Manila na nangangailangan ng photographer, pagpapatuloy niya. Napakamatikulosa, napaka-demanding. Gusto niya ang pinakamaganda. At sinabi ko sa kanya, Lastre Studios ang pinakamahusay. Na-appreciate ko po iyon, sabi ko. Nagkaroon ang maikling katahimikan. May dapat kang malaman. Dahil sa tono niya, napaupo ako ng tuyit. Ang bright ay ang kapatid mo. Natigilan ako. Pinirmahan ni Megan ang kontrata noong nakaraang linggo, patuloy ni Rita. Wala siyang ideya na ikaw ang may-ari ang kumpanya. Nakita niya ang portfolio at iginiit na MacBook agad. Alam niyo po, mahina kong sabi. At inirekomenda niyo pa rin kami. Gusto sana itong lola mo ng ganito, sagot niya. Palagi niyang sinasabi. Palaging lumilitaw ang katotohanan. Lumambot ang boses niya. Pirmado na ang kontrata. 800,000 pisong non-refundable deposit. Kung dadalo ka man ng personal, desisyon mo na yan. Hindi ako agad sumagot, tinitigan ko lang ang lungsot mula sa bintana. Kinuhang ate ko ang serbisyo ko. Pumirma siya, ang kontrata sa kumpanya ko nang hindi alam na sa akin ito. At wala siyang kaalam-alam, mayroon pa siyang isang hindi alam. Mag-isang buwan bago ang kasal, nag-host siya ang bridal brunch. Narinig ko ito kay Rita, na narinig din niya sa mga karaniwang social circle. 30 babae, isang private room sa Raffles Makati, Champan, maingat na inihandang karangyaan, at si Megan ang sentrong lahat, tulad ng nakasanayan. Napunta ang usapan sa koleksyon ng alahas ng lola ko. Ang maperlas ang magiging something old ko, nakanggiting sabi ni Megan. Ang koleksyon ay nakakahalaga ng higit sa 115 milyon. Ilang henerasyon na ito sa pamilya namin. Nakakabilip na mapupunta ito sa iyo, sabi ang isa. Siyempre naman, magaan niyang sagot, ako palagi ang paborito ni Lola. Alam niyang papahalagahan ko ng tama ang napirasong iyon, hindi tulad ng kapatid ko. Tumango-tango lang ang mommy ko habang humihigop ng inumin. Gustong-gusto kang lola mo, sabi niya. Ang hindi nilang dalawa alam, ang koleksyon ay sa akin na sa lupang 7 na buwan. Ilang beses nang kinontak ni Megan si Ate Teodoro. Sinusubukang kunin ito bago ang kasal. Palagi siyang inaantalan nito, idinadahilan ang napatuloy na legal na usapin. Akala niya papeles lang ito. Nak-order na siya ang custom display case, nasabihan na niya ang pamilya ni David. Nakabuo na siya ing imahe batay sa isang bagay na hindi naman naging kanya. Naniwala siyang karapatan niya ito, naniwala siyang siya ang pinili.
Malapit na niyang malaman ang katotohanan at 400 na bisita ang makakasaksi nito. Pagbalik sa kasalukuyan, dumiting ang taxi ko sa airport sakto sa paglubog ng araw sa skyline. Magsisimula na ang reception. Ihahain na ang hapunan, susunod ang nga talumpati, hihiwain ang check, at sa isang punto, ayon sa tradisyon, magsisimula ng buksan ang breed ang nga regalo. Humanap ako ang maupuan sa airport lounge at nagoda ang cape. Mula sa mga salaming bintana na abot hanggang kisame, pinanut ko ang nga eroplanong umaangat sa naglalahong kulay kahel na kalangitan, ang nga hugis nilang pumuputol sa huling liwanag ng araw. Ang mundo sa labas ay pakiramdam ko malayo, halos hindi totoo, na parang nakabitin ako sa pagitan ng dalawang buhay, ang isa na iniwan ko na, at ang isa na kalalakat ko lang papasok. Nakapatong ang telepono ko sa mesa sa harap ko. Tahimik. Walang tawag, walang mensahe. Hindi pa. Naisip ko ang lola ko. Kung paano siya tumitingin sa akin kapag walang ibang gumagawa nito, ang tahimik na katiyakan sa kanyang nga mata. Kung paano siya nakikinig talagang nakikinig na parang bawat salitang sabihin ko ay mahalaga. Ang kamera na inilagay niya sa amga kamay ko nung 10 taong gulang ako, ang bigat nito, ang mega posibilidad nito. Ang sandaling nagsimula ang lahat, ang nga pinakamahalagang bagay ay hindi palaging ang nga bagay na pinag-agawan ang tao. Sinabi niya sa akin, minsan, ito yung nga tahimik na ibinibigay sa tamang tao. Ngayon, naintindihan ko na. Nakita niya ang lahat. Ang nga katahimikan, ang paboritismo, ang paraan kung paano ko natutunang maging invisible sa mga kwarto kung saan dapat sana ay nabibilang ako. Alam na alam niya kung ano ang kahihinatnan ni Megan. Alam niyang palaging siya ang pipiliin ng nga magulang ko. At sinigurado niya na pagdating ng panahon, hawak ko ang katotohanan. Hindi paghihiganti, kundi katotohanan lang. Dahan-dahan akong humigop ng kape at sumuyap sa relo ko. 7:45. Matatapos na ang cocktail. Hahanapin na ang nga bisita ang kanilang nga upuan, ayusin ang kanilang nga damit, ayusin ang kanilang nga jacket, hahayaan ang sarili sa isang gabi na pinlano hanggang sa pinakamaliit na detalye. Ang pag-usap ay lalambot tungo sa pananabik. Ang tawanan ay tatahimik ng sapat para lumipat ang atensyon patungo sa entablado. Iho-host ang kwarto, bubuin ang sandali, aanyayahan sina Megan at David na buksan ang ilang piling regalo bago ang dessert. Ang silver kong kahon ay naroon na, nakihintay, maliit, hindi kapansin-pansin, halos invisible sa gitnang karangyaan sa paligid nito. Sa loob nito, ang lahat ni hindi niya inaasahan. Isang kopya ang testamento ng lola ko, ang kanyang liham, isang litrato naming dalawa na nakatayo sa labas ng paborito niyang tindahan ng alahas. Pareho kaming tumatawa sa isang bagay na kami lang ang nakakaintindi. At isa pang dokumento, isang kopya ang kontrata mula sa Lustre Studios na may malinaw na nakalimbak na pangalan ko sa ibaba. Katibayan, katotohanan, isang buong buhay niya hindi pagpansin, na pinagsama sa isang sandali na hindi niya maignora. Hinayaan ko ang sarili kong ngumiti ng tipit. Hindi dahil sa kasiyahan, hindi dahil sa pahiganti, kundi dahil sa unang pagkakataon, hindi na ako nagtatago, anumang oras ngayon, abutin ni Megan ang kahong iyon, at kapag ginawa niya, lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa kanyang buhay, tungkol sa pamilya namin, tungkol sa akin, ay magsisimulang gumuho. Walang magiging pareho muli. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo kung ano ang nangyayari pabalik sa Shangri-La de Fort. Habang nakaupo ako roon ng tahimik, nakamamangha ang ballroom. Ang nga hilera nga mesa na nababalutan ang garing na linen ay nakaunat sa buong silit, bawat lalagyan ay perpektong nakahanay. Ang nga centerpiece ang puting rosas at hydrangea ay eleganteng tumataas patungo sa liwanag ang mga crystal chandelier sa itaas, na nagre-reflect ang liwanag na parang mula sa panaginip. Ang malambot na musika ay umugoy sa hangin, humahalo sa tahimik na ugong ng pag-usap habang daan-daang bisita ang nakaupo na walang kamalay-malay na ang gabing nasasaksihan nila ay magiging isang bagay na hinding-hindi nila makakalimutan. Isang banayat na orkestra ang tumutuktok habang ang nga waiter na may puting guwantes ay maayos na gumagalaw sa pagitan mga mesa, nagahain ng huling kurso. Malambot na lumulutang ang musika sa hangin, elegante at kontrolado,
tumutukma sa tonong gabi. Ang tawanan ay tahimik, hinahaluan ang malambot na kalembang ang nga kristal na baso. 400 na bisita ang pumuno sa kwarto. Ang maeliteng Manila, ang makapangyarihang koneksyon ang pamilya Likaw ko, ang maingat na napiling circle of influence ni Meghan, mataong sumusukat sa halaga at reputasyon, anyo, at lapit sa kapangyarihan. At sa gitna ng lahat ito, ang ate ko, mukha siyang perpekto sa kanyang custom na gown. Bawat detalye ay ginawa hanggang sa perpeksyon. Kumikinang ang nga brilyante sa kanyang lalamunan at pulso, sumasalo sa ilaw mang chandelier sa bawat maliliit na galaw. Ang buhok niya ay nakastyle para idikit ng tama ang mukha niya. Ang ngiti niya ay praktisado at maliwanag. Nakaupo si David sa tabi niya. Composed, attentive, ang perpektong partner. Tumingin siya sa kanya sa paraang palaging gusto nitong makita humahanga, ipinagmamalaki, nakakatiyak. Sa head table, kumikinang sa kasiyahan ang magulang ko. Pinunasan ng mommy ko ang kanyang nga mata. Labis na natutuwa, na parang lahat ng pinahirapan niya ay sa wakas ay nagsama-sama sa iisang sandaling ito. Mas tuwid na nakatayo ang daddy ko kaysa sa karaniwan, nakikipagkamay sa tatay ni David. Tahimik ngunit makahulugan ang pag-usap nila. Dalawang lalaking nagtitibayng isang bagay na mas malaki pa sa isang kasal. Isang alyansa, isang legasiya, isang kinabukasan na maingat na inayos. Walang nakbanggit sa akin. Walang nakapansin sa bakanteng espasyo kung saan dapat sana ay naroon ako. Para bang hindi ako kailanman nak-exist sa kwartong iyon. Kanina, sa cocktail hour, walang kahirap-hirap na lumipat si Meghan sa bawat grupo, tumatanggap ng papuri ng may grasya, air kisses, mahinang tawa, pulidong karisma. Nang may magtanong tungkol sa alahas na suot niya, bahagya siyang lumapit, ibinaba ang kanyang boses ng sapat lang para lumikha ng intriga. Maghintay ka lang hanggang sa makita mo ang koleksyon ng lola ko, nakangiti niyang sabi. Mamanahin ko iyon, higit sa 115 million ang halaga sa mga na piraso. Mabilis ang reaksyon. Pahanga, inggit, pag-apruba. Eksakto sa gusto niya. Palagi niyang alam kung paano kontrolin ang isang kwarto. Ngayon, nang papalapit na ang dessert, nagbago ang enerhiya. Humakbang pasulong ang host, hawak ang mikropono, ang boses niya ay mainit at kumpiyansa. Maga Binibini at Gino, bago natin hiwain ang cake, nais ang bride at groom na ibahagi ang isang espesyal na sandali sa inyo. Agad na tumahimik ang kwarto. Mangyaring samahan ninyo kami habang binubuksan nila ang ilang nga regalo. Mahinang pumalakpak si Meghan, tuwang-tuwa. Ang kanyang pananabik ay perpektong nasusukat. Ngumiti si David sa tabi niya, nakakarelax, walang alam sa mangyayari. Sa malapit, umaapaw sa mga regalo ang isang mahabang mesa, makahon sa bawat sukat at kulay. Tiffany blue, Hermes orange, eleganteng puti at gintong nga simbolo ng yaman, katayuan, inaasahan. At sa pinakadulo nito, halos nakatago sa karangyaan, ay isang maliit na silver na kahon na tinalian ng simpleng puting ribbon, simple, madaling balewalain. Hindi ito napansin ni Meghan noong una. Lumapit siya sa mesa ng may kumpiyansa, tulad ng isang taong humahakbang sa isang sandali na palaging kanya. Tingnan natin kung anong nakayamanan ang mayroon tayo, pabiro niyang sabi. At tumugon ang kwartong magalang na tawanan. Kinuha niya ang unang kahon, isang kristal vase. Maganda, mahal, inaasahan. Ang susunod, sterling silver pieces, isa pang ngiti, isa pang pagtango. Bawat regalo ay kinilala ng may perpektong grasya, tapos huminto ang kamay niya. Nakapatong ito sa silver na kahon. May naiba dito. Kinuha niya ito, bahagyang inikot. Napansin ang pagiging simple nito kumpara sa lahat naroon. Bumaba ang mata niya sa card. Binasa niya ito at tapos ay tumawa siya. Maikli, matalas. Oh, tingnan ninyo, sabi niya nang sapat ang lakas para marinig ng nga kalapit na mesa. Regalo mula sa kapatid ko, yung hindi man lang nakapunta. Isang alon kawalang ginhawa ang dumaan sa mga pinakamalapit na bisita. May ilang nakatinginan. Bahagyang sumimangot si David, tumalim ang atensyon niya. Patingin nga, sabi niya. Siguro gawang kamay lang to,
Magaan na sagot ni Megan. O isa sa mga litrato niya. May bahit ng pangungutya sa tono niya. Dahan-dahan niyang kinalas ang ribbon, nakangiti pa rin para sa mga manunot. Tapos inangat niya ang takip. Sa loop ay isang makapal na sobre, opisyal, hindi inaasahan. Nawala ang ngiti niya, kahit sandali lang. Dumukot siya at maingat na inilabas ang laman nito, isang legal na dokumento. Nakatatak, may pirma, mabigat ang autoridad. Pagkatapos, isang sulat kamay na liham. Tapos isang litrato. Isang matandang babae at isang batang babae na nakatayo sa labas ng tindahan ng alahas. Parehong tumatawa. Nahuli sa isang sandali na pakiramdam ay totusa para ang walang ibang ganun sa kwartong iyon. Tumingin ang mata ni Megan sa legal na dokumento. Binabasa. Binabasa ulit. Nagbago ang ekspresyon niya. Nawala ang kulay sa mukha niya. Tapos bumalik. Tapos nawala ulit. Ano yan? Mahinang tanong ni David. Lumapit ng bahagya. Hindi siya sumagot. Humigpit ang daliri niya sa papel. Tapos nagsimulang manginig. Nahulog ang liham mula sa pagkakahawak niya at lumapak sa sahig malapit sa mesa. Agad itong napansin ng mommy ko. Tumayo siya. Nanig ang pag-alala sa pagiging composed niya. Megan, anong problema? Tumingala si Megan at sa unang pagkakataon ng gabing iyon, hindi siya mukhang perpekto. Wasak ang ekspresyon niya, hindi sigurado, natatakot. Hindi ito totoo, bulong niya. Hindi pwede. Mahal ako ni Lola. Hinding-hindi niya. Tuluyang nasira ang boses niya. Tumigil sa pagtuktok ang orkestra. Tuluyang tumahimik ang kwarto. 400 na mata ang nakatitik sa kanya, nahihintay, nanunot, at sa lubing maliit na silver na kahong yun, may isa pang dokumento na hindi pa niya nabubuksan. Nakarating ang mommy ko sa kanya noong saktong isinaksak ni Megan ang papel sa mga kamay niya, nanginginig ang buong katawan nito. Mabilis na gumalaw ang matang mommy ko sa dokumento, ang notaryadong pirma, ang legal na selyo, ang tiyak at hindi mapapasubali ang wika, ang salitang nagdedeklara na ang buong koleksyon ang alahas ang Romero ay tanging pag-ari ni Nadine Lastre. Sandali siyang hindi nakahinga. Nawala ang kulay sa mukha niya, naging maputla siya at hindi makatayo ng maayos, baka nakakamali lang. Hindi, sabi ni Megan, basak ang boses niya sa bigat ng lahat, nakadetyan 2 taon na ang nakalipas, bago pa makasakit si Lola. Isang bulong ang kumalat sa kwarto, mahina noong una, hanggang sa lumakas. Ang bisitang pinakamalapit sa entablado ay napasandal paharap, nakatutok ang mata sa nagaganap na eksena. Sapat na ang nakita nila. Ang nanginginig na mga kamay ni Megan, ang kawalan ang paniniwala na nakaukit sa mukha niya. Hindi ba yon ang koleksyon na binanggit niya kanina? Bulong isang tao. Ang 100 milyon, sabi niya sa kanya yon. Narinig sila ni Megan, nakiba ang ekspresyon niya. May pag-asa na dumaan sa mga mata niya. Peke ito, singhal niya. Inangat ang mga papel na parang ebidensya. Pinemeke niya ito. Lagi na lang siyang nainggit sa akin. Humakbang paharap ang dedi ko. Biglang naging mabigat at kontrolado ang presensya niya. Patingin. Kinuha niya ang dokumento sa kanya at maingat na binasa. Bawat linya, ang katahimikan niya ay mas malakas kaysa sa anumang pagtanggi. Tapos bahadya siyang yumuko at pinulot ang liham mula sa sahig. Sulat kamay ng lola ko, malinaw, tuwid. Hindi mapakakamalan. Nakikita ni Megan ang napirasong ito bilang na tropeo. Nakikita ito ni Nadine bilang nga alaala. Alam ko kung sino ang magpapahalaga sa aking legasiya. Tumigas ang panga ang dedi ko habang binabasa ang nga salitang iyon. Arthur, bulong ng mommy ko, manipis ang boses dahil sa takot. Sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Hindi siya sumagot. Hindi niya kaya, dahil alam niya. Kilala niya ang bawat kurba ang sulat kamay na iyon, ang bawat hagot ang pirma na iyon. At sa sandaling iyon, may nakbago sa ekspresyon niya. Pag-unawa, pagsisisi, ang tahimik na realisasyon kung gaano siya nakamali. Hindi ito pwedeng mangyari, umiyak na sabi ni Megan, hinablot pabalik ang liham, malayang tumutulo na ang ngaluha. Hindi ngayon. Hindi sa kasal ko,
Masyadong malakas ang alingaw-ngaw-ngaing boses niya sa kwartong lubos na tumahimik. Nanigas si David sa tabi niya. Pinapanood pa rin kung paano gumuho ang ilusyon ng paunti-unti. Palipat-lipat ang paningin niya sa amga papel, kay Megan, at sa amga magulang ko, na parang sinusubukang intindihin ang babaeng inakala niyang kilala niya sa babaeng nakatayo sa harap niya. Teka, biglang sabi niya. Humiwa ang boses niya sa katahimikan, bumaba ang mata niya sa kahon, mayroon pang iba. Sinundan ni Megan ang tingin niya ng dahan-dahan, na parang natatakot sa kung ano ang pwede niyang makita. Sa ilalim ng kahon, medyo natatakpan ang tissue paper, ay isa pang nakatuping dokumento. Nanginginig ang nga kamay niya nang abutin ito. Isang kontrata, isang photography contract. Sa itaas, nakaprint sa malinis at profesional na pagkakasulat. Lustre Studios, Wedding Services Agreement. Napigil ang hininga niya, bumaba ang nga mata niya. Kliyente, Megan Lustre. May-ari, Nadine Lustre. Halagang binayaran, pahape up 100,000 non-refundable. Tinitigan niya ito, ayaw iproseso ang isip niya ang nasa harap niya. Hindi, halos pabulong na ang boses niya. Hindi, Megan. Sabi ni David, kinukuha ang papel mula sa kanya. Nagiba ang ekspresyon habang naintindihan ang sitwasyon. Kinuha mo ang kumpanya niya. Mas tahimik na ngayon ang boses niya, mas matalas. Sabi mo hindi makakuhang trabaho ang kapatid mo, patuloy niya, na nahihirapan siya. Hindi ko alam, iling ni Megan, lumalaki ang panik sa bawat galaw niya. Hindi ko. Bigla siyang lumingon, sinusuri ang kwarto na parang naghahanap ng matatakasan. Nasaan ang photographer? Sigaw niya. Nasaan siya? Mula sa sulok ng kwarto, humakbang paharap ang isang batang babae. Nakasabit pa rin ang kamera sa balikat niya, maingat ang ekspresyon. Pasensya na po, ma'am. Ako po ang lead photographer, maingat na sabi ang batang babe. Si Nadine Lustre po ang may-ari, pero hindi po siya madalas pumupunta sa mga event ng personal. Nagtatrabaho ka para sa kanya? Tanong ni Megan, nanginginig ang boses. Tumango ang photographer. Na-cover na pong Lustre Studios ang gigit sa 200 na kasal. Isa po kami sa mga nangungunang studio sa bansa. Tumahimik ang kwarto. 400 na bisita, lahat nakatingin, pinapanot ang pagguho ang mundo ni Megan sa mismong oras na iyon. Isang tao sa malapit ang nakangat ng telepono. Sabi ba niya 115 milyon? Bulong ang isang boses. At ang kapatid niya may-ari ang kumpanyang ganun. Yung tinawag niyang palpak. Hawak pa rin ni David ang kontrata. Hindi mabasa ang mukha niya, Megan. Mahina niyang sabi, ano pa ang pinaksinunggalingan mo? Hindi siya sumagot. Inaabot na ang nga kamay niya ang telepono niya. Kailangan niya akong tawagan, sigawan, ayusin ang isang bagay na hindi na maayos. Hayaan ninyong mag-pause ako rito sandali. Kung naisip ninyong mangyayari ito, ay comment ang alam ko na. At kung hindi, manatili kayo sa akin. Dahil ang susunod na mangyayari ay magpapabago sa lahat. Lumakas ang nga bulungan, kumakalat sa buong kwarto. Nakatayo si Megan sa head table, kumalat na ang maskara sa mukha niya, mahigpit na hawak ang nga dokumento sa kamay niya. Nakatayo sa tabi niya ang nga magulang ko, parehong nayanik. Tapos humakbang paharap si Rita Neri. Tahimik siyang nanonot mula sa gilid. Ang babaeng nakplano en bawat detalye ang kasal na ito. Ngayon, gumalaw siya ng may kalmadong autoridad. Kung maari, sabi niya. Tumahimik ang kwarto. Kinuha niya ang dokumento mula sa mga kamay ni Megan at sinuri itong sandali. Totoo ito, malinaw niyang sabi. Nandun ako nang pirmahan ni Gloria Romero ang pagbabagong ito 2 taon na ang nakalipas. Nakita ko rin noong kinausap niya ang kanyang abogado tungkol dito. Humakbang paharap ang mommy ko. Rita, hindi mo naman siguro pwedeng. Pwede, malumanay ngunit mariin niyang sagot. Pinakamatalik kong kaibigan si Gloria sa loob ng 40 taon. Sinabi niya sa akin ng eksakto kung bakit niya ginawa ang desisyong ito. Pwes sabihin mo sa amin, sabi ni Megan, basak ang boses. Bakit niya gagawin ito? Tiningnan siya ni Rita na parang naawa. Sinabi niyang nakikita ni Megan ang nga alahas bilang tropeo. Patuloy ni Rita, nakikita naman ni Nadine ang nga ito bilang alaala.
Kalmado at tuwid ang boses niya. Sinabi rin niya, ang kapatid mo lang ang tanging nakmahal sa kanya para sa kung sino siya, hindi sa kung ano ang pag-aari niya. Ang nga salita ay bumaksak ng mabigat sa buong kwarto. Sa likod, may nagsimula ng mag-video. Pinagsalikop ni Rita ang mega kamay niya. May sinabi pa siya sa akin, mahinang idinagdag niya. Hindi kailanman humingi sa kanya ang kahit ano si Nadine. Si Megan naman, hindi tumigil sa kahihinging na bagay na mahalaga sa kanya. Ibinuka ni Megan ang bibig niya, pero walang lumabas na salita. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, wala siyang masabi. At 400 na tao ang nakarinig ng bawat salita. Tapos may isa pang boses na nagsalita mula sa likod. May isa pa na dapat malaman ang lahat. Isang lalaki na nasa 60 ang tumayo. Kagalang-galang at compost. Kilala ko si Nadine Lastre, sabi niya. Siya ang kumuhang litrato sa kasal ng anak ko sa Balasin. 600 na bisita. Pambihira siya. Isang alon ang dumaan sa karamihan. Nagtaas ng kamay ang isa pang bisita. Nadine Lastre mula sa Lastre Studios, sila ang naghandalang foundation gala namin. Na-feature na sila sa Vogue. Sumunod pa ang ibang boses. Sila ang kumuha sa seremonya ni na Whitmore. Puno na ang schedule nila hanggang sa susunod na mga taon. Nabalitaan ko, tumatanggi siya sa mga celebrity client. Umiling si Megan, nakaukit sa buong mukha niya ang kawalan ang paniniwala. Impossible yan. Sabi niya, kumukuha lang siyang litrato. Wala siyang kwenta. Napaka-successful niya. Kalmadong sagot ang lalaki. Kumita ang kumpanya niya ng mahigit PHP 100 milyon nung nakaraang taon. Isa siya sa mga pinakasikat na photographer sa Metro Manila. Hinawakan momi ko ang sandalan ang upuan. 150 milyon, bulong niya. Nanatiling tahimik ang daddy ko. Pinoproseso ang lahat. Nagkukuwenta ulit. Hindi niya kailanman sinabi sa amin. Mahina niyang sabi. Bakit naman niya sasabihin? Sagot ng lalaki. Mula sa nakikita ko, hindi kayo interesadong makinig. Lumingon si Megan kay David, desperada. Hindi nito mababago ang kahit ano, sabi niya. Sinusubukan pa rin niya akong sirain. Siya pa rin ang, tama na. Humiwa ang boses niya sa lahat ngingay. Malamig, pinal. Tumahimik si Megan. At sa katahimikang iyon, bumaksak ang katotohanan sa kwarto. Milya-milya ang layo. Nagsimulang tumunok ang telepono ko. Nakaupo pa rin ako sa airport lounge, tinatapos ang pangalawa kong kape, pinapanot na maglaho ang huling liwanag sa likod ng skyline. Nag-flash ang pangalan ni Megan sa screen. Hinayaan ko itong tumunok, tapos umulit, at inulit, 5 beses, 10 pala sa mami ko, tapos ang daddy ko. Nagsimulang bumaha ang mensahe. Nadine, sagutin mo to ngayon din. Sinira mo ang lahat. Paano mo nagawa ito sa akin? Tawagan mo ako agad. Kailangan neting mag-usap. Hindi ito katanggap-tanggap. Hinding-hindi kita mapapatawad. Lahat nakatingin sa akin. Ano ba ang laman ang kahon na yon? Sunod-sunod ang pagdating mga mensahe. Umilaw nang umilaw ang screen ko dahil sa kanilang galit, panic, at mga demands. 47 missed calls pagkatapos kong inumin ang kape ko. Naimute ko ang telepono ko at ibinulsa ito sa bag ko. Flight now boarding, anunsyo ng ahente. Tumayo ako. Kinuha ang magamit ko. At naglakat papunta sa gate. Sa paligid ko, nagpatuloy ang buhay gaya ng dati. Nga pamilyang nakikita-kita. Nga mag-asawang nagpapaalaman. Nga biyaherong nakatutok sa kanilang nga screen. Walang kahit sino ron ang nakakaalam kung ano ang kasasapit pa lamang sa kabilang bahaging siyudad. Walang nakakaalam na may isang pamilyang gumuho sa harap ng daan-daang saksi. Walang nakaalam na lumabas na sa wakas ang katotohanan. Inibot ko ang boarding pass ko at naglakad papunta sa eroplano. Bago ko patayin ang telepono ko, isa pang mensahe ang lumabas. Hindi mula kay Megan, hindi mula sa mga magulang ko, kundi mula kay David. Nadine. Ako ito, si David Licao ko. Pasensya na kung kinokontak kita ng ganito. Nakuha ko ang number mo sa kontrata. Tumigil ako sa pasukan ng eroplano, gumagalaw ang mapasahero sa paligid ko. Nagbook pa rin ako ng oras magbasa. Kailangan kong maintindihan kung ano ang nangyari ngayong gabi. Walang ipinapaliwanag si Megan. Puro siya sinasabi na trinidor mo siya. May isa pang mensaheng sumunod.
Sinabi niya sa akin na unstable ka raw, na hindi ka makatagal sa trabaho, na kailangang lumayo ng pamilya ninyo sayo. Nanikip ang dibdib ko. Naniwala ako sa kanya, hindi ko kinwestiyon, hindi ko sinubukang pakinggan ang panik mo. Nakikita ko na ngayon na isa itong pagkakamali. Malumanay na hinawakan ang flight attendant ang braso ko. Ma'am, pakihanap na po ang upuan niyo. Tumango ako at naglakad papunta sa linya ko, nagbabasa pa rin. Maagang natapos ang reception. Maraming bisita ang umalis pagkatapos magsalita ni Rita. Nagtatanong ang nga magulang mo ang nga bagay na hindi ko masagot. Hindi ko na alam kung ano ang papaniwalaan ko. Ikinabit ko ang seatbelt ko habang dumating ang huling mensahe. Hindi ko hinihingi na magpaliwanag ka. Wala kang utang na loob sa akin. Gusto ko lang sabihin na pasensya na dahil naniwala ako sa kanya nang walang tanong-tanong. Tinitigan ko ang screen ng ilang sandali, tapos nag-reply ako, "Salamat sa pag-reach out, David. Wala akong galit sa iyo. Anuman ang desisyon mo, sana makahanap ka ng linaw." Halos agad-agad ang sagot niya. Tapos na ang kasal, hindi ko lang sigurado kung ang pagsasama rin namin ay. Kailangan ko ang oras para pag-isipan ang lahat. Binasa ko ng isa pang beses ang mensahe niya. Tapos pinatay ko na ang telepono ko habang nagsimulang gumalaw ang eroplano. Oras, iyon ang isang bagay na hindi na namin kailanman mababawi. Tahimik ang flight papuntang Siargao. Nakaupo ako sa bintana, pinapanot ang gailaw ng siyudad na naglalaho sa ilalim ng nga ulap. Iniisip ang mensahe ni David, ang galit ni Megan na nakapako sa text, at ang nga magulang kong humihingi ng nga sagot. Pero ang totoo, wala akong dapat ipaliwanag. Wala akong pinameka. Hindi ako nang manipula ang sinuman. Wala akong ginawa kundi ibigay ang katotohanan na ipinagkatiwala sa akin ng lola ko, ang katotohanan tungkol sa alahas, ang katotohanan tungkol sa kung sino na ako. Ang katotohanang tumangging makita ng pamilya ko sa loob ng 28 taon. Sa gitna ng dilim, gumawa ako ng desisyon. Hindi ko natatawagan si Megan pabalik. Hindi ko sasagutin ang nga magulang ko. Hindi ako hihingi ang tawad, magtatanggol sa sarili ko, o magmamakaawang maintindihan. Sa halos buong buhay ko, tinanggap kong hindi ako napapansin. Ginawa kong mas maliit, mas tahimik ang sarili ko. Umaasang balang araw mapapansin din nila ako. Ayoko nang umasa. Pagtawid ng eroplano sa mabundok, binuksan ko ang notes ko at sumulat ang isang linya. Hindi ko isasara ang pinto para sa kanila, pero hindi ko rin ito iwang laging bukas. Kailangan nilang piliin na pumasok, iyon ang hangganan ko. Kung talagang hihinging tawad si Megan, makikinig ako. Kung gusto akong makilala ang magulang ko, bibigyan ko sila ng pagkakataon, pero hindi ko na sila hahabulin pa. Hindi ko napapatunayan ang halaga ko sa mga taong hindi man lang sinubukang makita ito. Itinago ko ang telepono ko at ipinikit ang nga mata ko. Pagsapit ng landing namin, sumisikat na ang araw sa ibabaw ng karagatan. Pakiramdam ko, may isang bagay na nagtapos, o marahil, may isang bagay na nagsisimula pa lang. Alinman dun. Anda na ako. Hindi ko alam ang tungkol sa video hanggang kinaumagahan. Nahihintay na si Jenna nang pumasok ako sa opisina. Iniabot niya ang telepono niya. Ang ekspresyon niya ay halong gulat at hindi makapaniwala. "Nadine, kailangan mong makita ito. Isa itong TikTok video na lampas 2 milyon na ang views at patuloy pang dumarami." Ang caption, "Mayamang bright, natuklasang milyonaryo pala ang kapatid na tinawag niyang palpak." May isang tao sa kasal ang nakvideong lahat. Pinanot ko habang nakatayo si Megan sa head table, ang ekspresyon niya nakiba mula sa kumpiyansa, pagkalito, hanggang sa tuluyang pagkawasak habang binabasa ang nga dokumento. Nakuha sa video ang boses ni Rita, ang nga bulungan ang nga tao, ang isang bisita na ibinubunyak ang kumpanya ko, si David na sinabihan siyang tumahimik. Walang tigil ang pagbaha ang nga komento. Yung nga tahimik ang palaging hindi mo inaasahan. Alam ng lola niya kung sino talaga ang nararapat. Ito ang pinakasatisfying na nakita ko. Na-expose siya sa harap nga 400 tao. Nag-scroll ako sa libu-libong reaksyon. Nga estrangherong hindi ako kilala, sinusuportahan ako. Trending ang pangalan mo, mahinang sabi ni Jenna. Nakakuha ang Lusta Studios ng higit 300 inquiries overnight.
Dahan-dahan akong umupo. Hindi ko hiningi ang lahat ng ito. Hindi ako ang nag-video. Hindi ako ang nag-post. Hindi ko ginusto ang atensyon. Gusto ko lang makita akong pamilya ko. Pero ngayon, nakita na ang buong mundo. Nakbas ang telepono ko. Isang email. Isang reporter na humihingi ng interview tungkol sa video. Dinalit ko ito. I cancel mo lahat ng meetings ko ngayon, sabi ko kay Jenna. Kailangan kong oras, dahil alam ko na hindi ito ang katapusan. Ito ay ang simula. Pagkalipas ang 3 araw, dumating ang mommy ko. Nasa opisina ako, nakre-review ang litrato nang tumawag ang receptionist ko. Ma'am Nadine, may babae po rito. Nanay niyo raw po siya. Ipinikit ko ang emega mata ko niya isang segundo, tapos tumayo at naglakad palabas. Nakatayo siya sa lobby, mukhang wala sa lugar. Perpekto pa rin ang suot, may pearl earrings, silk blouse, maayos na buhok, pero mapula at hindi sigurado ang mata niya. Lumingalinga siya ng dahan-dahan. Sa reception desk, Samga Award, Samga naka-frame na magazine covers. Sa iyo ba ang lahat nito? Tanong niya nang makita ako. Opo. Hindi mo kailanman sinabi sa amin, hindi niyo po kailanman tinanong. Napapitlak siya. Dinala ko siya sa opisina ko at isinara ang pinto. Umupo siya sa tapat ko, mahigpit na makasalikop ang nga kamay. Pumunta ako rito para pag-usapan ang nangyari, sabi niya, hindi matatak ang boses niya. Sinira mo ang kasal niya ate mo. Wala po ako sa kasal, kalmado kong sagot. Hindi po ako imbitado. Alam mo ang ibig kong sabihin. Ang regalong iyon, ang gimmick na iyon, bahagya akong sumandal. Toto po ang nga dokumento, sabi ko, valid ang testamento. Toto ang lahat ang nasa kahong iyon. Pero bakit? Tanong niya. Bakit mo siya ipinahiya ang ganun? Hindi po, pantay kong sabi. Ginawa niya iyon sa sarili niya. Tiningnan ko siya sa mata. Gumugol siyang ilang buwan sa pag-achieve ng isang bagay na hindi naman naging kanya. Nagsinungaling siya sa fiancé niya tungkol sa akin. Sinabihan niya ang lahat na palpak ako. Gumuho ang mukha niya. Mommy, mahina kong sabi, sabay ko ng bahagya. Ginugol ko ang 28 taon bilang invisible sa pamilyang ito. Hindi po ako humihingi ang apology. Humihingi po ako ang katapatan. Tinitigan niya ako, at sa unang pagkakataon, talagang tiningnan niya ako. Dahan-dahang gumalaw ang nga mata niya sa paligid ng kwarto. Sam nga bintanang nakatanaw sa siyudad. Sam nga award. Sam nga naka-frame na features, sa trabahong binuo ko, mag-isa. Huminto ang nga mata niya sa isang litrato. Ako at ang lola ko, makasamang tumatawa. At doon siya umiyak. Hindi ang magalang na iyak na ipinapakita niya sa publiko. Kundi totoong iyak, magulo. Walang kontrol. Bigo kami sa iyo, sabi niya, nanginginig ang boses. Bigo ako sa iyo. Nanatili akong tahimik. Hinayaan ko siyang ilabas ang lahat. Pinunasan niya ang mukha niya gamit ang nanginginig na mga kamay. Palaging humihingi ang marami si Megan. Maingay siya sa kung ano ang gusto niya. At ikaw, akala ko ibig sabihin nun ay okay ka lang bulong niya. Akala ko hindi mo kami kailangan. Tumigil po akong kailanganin kayo, mahina kong sabi, dahil alam ko pong hindi naman kayo nandiyan. Napapitlak siya na parang tinamaan siya sa pinakailalim na katotohanan. Akala ko, binibigyan namin si Megan mas maraming atensyon dahil kailangan niya iyon, patuloy niya, nanginginig ang boses, pero hindi iyon totoo. Tinuruan namin siyang kailanganin iyon, at tinuruan ka namin na huwag ng umasa. Hindi ako sumagot. Napalunok siya. Sinubukan akong paksabihan ang lola mo, mahina niyang sabi. Sabi niya nawawala ka na sa akin. Hindi ako nakinig. Akala ko nagpapalaki lang siya ang kwento. Tumingin siya sa akin, mapula at pagod. Hindi ako nag-expect na mapatawad mo ako Nadine. Kailangan ko lang malaman mo, nakikita ko na ngayon, nakikita ko na ang ginawa ko. Ang katahimikang sumunod ay hindi walang laman. Ito ay mabigat. Tapos tumango ako ng kaunti. Hindi pagpapatawad, pero isang bagay na malapit sa isang simula. Bago siya umalis, nakalangan siya sa pinto. May isa pa, sabi niya. Pinospone ni David ang honeymoon nila.
Nagstay siya ngayon sa mga magulang niya. Sabi niya kailangan niya ang oras mag-isip, kung gusto pa ba niyang ituloy ang kasal. Tanong ko. Tumango siya. Pinalalaing video ang lahat. Kumalat na ito kahit saan. Milyon-milyong views. Nakita na ito ang matao sa kumpanya ni Meghan. Pinakbakasyon muna siya ang boss niya hanggang sa humupa ang issue. Naramdaman kong may gumaan sa dibdib ko. Hindi saya, hindi gaan ang pakiramdam. Mayroon pa, idinakdak niya. Tumawag ang nga magulang ni David sa daddy mo. Gusto nilang malaman kung may iba pang kasinungalingan. Alam mo naman sila. Mahalaga ang reputasyon. At si Meghan, sinubukan niyang magpaliwanag. Sabi niya ikaw ang nakmanipula sa lahat. Na hindi na daw malinaw ang pag-iisip ng lola mo. Napatawa ng mapait ang mommy ko, pero sinabi ni Rita sa kanila ang totoo. Kaya mas malaki pa sa alahas ang nawala kay Meghan. Nawala ang tiwala, respeto, ang imaheng habang buhay niyang ginagawa. Sinisisi ka niya, sabi ng mommy ko. Sabi niya sinatya mo daw lahat to. Wala akong sinira. Kalmado kong sagot, tumigil lang akong magpanggap. Dahan-dahan siyang tumango, tapos kinuha ang bag niya. Sa may pinto, lumingon siya pabalik. Palaging sinasabi ang lola mo na ikaw ang pinakamatapang, sabi niya, basak ang boses. Tingin ko naiintindihan ko na kung bakit. Tapos umalis na siya. Nanatili ako sa opisina ko ng matagal, pinapanot ang liwanag na naglalaho sa itaas ng siyudad. Hindi ko pakiramdam na matapang ako, pero hindi rin ako wasak. Nang gabing iyon, nagstay ako, tahimik at walang tao sa gusali. Nakaupo ako sa desko, nakatingin sa labas habang nakbabago ang kulay ng langit mula ginto patungong madilim na asul. Nasa tabi ko ang litrato ang lola ko. Kinuha ko ito. Ang ngiti niya, kung paano niya ako tiningnan. Plinano niyo po ba lahat ng ito? Mahina kong tanong. Walang sagot. Pero halos naririnig ko ang boses niya. Naktanim lang ako mga buto, apo. Ikaw ang pumili kung paano ito tutubo, naisip ko ang pamilya ko. Si Meghan na hinaharap ang nga kahihinatnan ng kanyang nga pagpili, ang mommy ko na sa wakas ay nakakakita ng malinaw. Ang daddy ko na malamang ay pinag-iisipan na ang lahat. Ayokong parusahan sila habang buhay, pero hindi na ako pwedeng bumalik sa pagiging invisible. Kaya, gumawa akong desisyon. Hindi ko isasara ang pinto, pero hindi rin ito mananatiling bukas habang buhay. Kung talagang hihingi ang tawad si Meghan, makikinig ako. Kung gusto akong makilala ang magulang ko, bibigyan ko sila ang pagkakataon, pero hindi ko sila hahabulin. Hindi ko lilitan ang sarili ko para sa kanilang pag-apruba. Kailangan nila akong harapin kung sino ako ngayon, o huwag na lang. Isinulat ko ito. Hindi ko isasara ang pinto, pero hindi ko rin ito iwang laging bukas. Iyon ang hangganan ko, malinaw, matatak, pinal. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, alam ko kung ano ang deserve ko. At hindi ako pumapayak na tumanggap ng mas mababa pa ron. Pakalipas ang isang linggo, pumunta ako sa bangko. Nakatago ang koleksyon Mga Romero sa isang private vault. 12 na piraso, bawat isa ay pambihira, mga perlas mula sa ibang panahon. Art Deco na brilyante, isang sapphire brooch na minsan nang isinuot ng dugong buhaw. Maingat ko itong hinawakan, hindi bilang nga bagay, kundi bilang nga kwento, bilang nga alaala. Gusto ito ni Meghan bilang nga simbolo na i-display, para magpasikat, pero palaging iba ang pagtingin dito ng lola ko. Ang kagandahan ay hindi tungkol sa pagmamayari. Isinulat niya, ito ay tungkol sa preserbasyon. Ngayon, naintindihan ko na. Inayos ko na ang napinakamakakasaysayang piraso ay paubaya sa National Museum of the Philippines sa Manila. I-display ang ito kasama ang isang plaque bilang pagkilala sa legasya ni Gloria Romero. Ang natira ay itinago kong nakasiguro, hindi bilang nga bagay na pag-ari, kundi bilang nga kwento na poprotektahan. Balang araw, kung makakaroon akong nga anak, mamanahin nila ng higit pa sa alahas. Mamanahin nila ang kahulugan nito. Paalis na ako sa faut ng pigilan akong bank manager. Mayroon pa pong isang bagay sa lubem gahon, sabi niya. Inyabo sa kanong isang sulyadong sobra. Sa loop ay isang maikling sulat. Pinakamamahal kong Nadine, may isa pa akong bagay na hindi nasabi sa iyo. May iniwan din ako para kay Meghan.
Isang maliit na pearl bracelet na pag-ari nun ang nanay ko. Simple lang ito, hindi masyadong mahalaga, ngunit makahulugan. Kung maintindihan man niya ito, sana balang araw, mangyari iyon. Nakmamahal, Lola Gloria. Nakatayo ako roon habang hawak ang liham at hinayaan ang ngaluhang pumatak. Kahit wala na siya, naniwala pa rin siya na magbabago si Megan. Siguro magbabago siya, siguro hindi. Alin man dun, bibigyan ko siya ang parangal sa isang paraang alam ko sa pagiging taong palagi niyang pinaniwalaan na ako. 6 na buwan ang lumipas. Nasa Siargao pa rin ako, nagpapatakbo pa rin ang Lastra Studios, binubuo pa rin ang buhay na ginawa ko ng mag-isa. Kumupas din ang video tulad ang inaasahan, hindi na trending ang pangalan ko. Tumigil na ang tawag nga reporter, pero may mga bagay na nakbago. Tumatawag na ang mommy ko minsan sa isang linggo. Noong una, awkward ang napag-usap, maingat, pero unti-unti ay nagiging toto. Tinatanong niya ang tungkol sa trabaho ko, at sa unang pagkakataon, nakikinig siya. Sumulat ang liham ang daddy ko, 3 pahina, sulat kamay, humihingi ang tawad sa mga taong hindi na niya kailanman mababawi. Hindi pa ako sumasagot. Pinag-isipan ko pa kung ano ang sasabihin ko, nag-umpisa ng mag-therapy sina Megan at David. Tumawag siya sa akin minsan, unang pagkakataon mula nung kasal. Hindi siya humingi ang tawad. Hindi talaga, pero hindi rin niya ako inawi. Sinusubukan kong intindihin, sabi niya. Baka iyon lang ang kaya niyang ibigay sa ngayon. Kung mayroon man akong natutunan sa lahat ng nangyari, ito iyon. Ang hindi makita ay hindi nangangahulugang wala kang kwenta. Ibig sabihin lang na nakatayo ka sa lugar na hindi kailanman piniling tingnan ka. Halos buong buhay ko, naniwala akong may mali sa akin. Naisip ko na kung magtatrabaho ako ng mas mabuti, mas tatahimik, mas mag-achieve pa. Eventually ay kikitain ko rin ang pagmamahal. Kikitain ko ang atensyon, kikitain ko ang lugar ko. Pero ang totoo, ang pagmamahal ay hindi isang bagay na dapat mong pahirapan makuha sa pamamagitan ng pagpapalit sa sarili mo. At ang sandaling tumigil ako sa pagsubok na makasya sa espasyong itinalaga nila sa akin ay ang sandaling nagsimula talaga akong mabuhay. Akala ko dati, ang lakas ay nangangahulugan ng pagtitiis ng lahat ng tahimik, pagtanggap ng mas mababa, pagiging madaling pakisamahan, pagiging maunawain, ang hindi kailanman nagrereklamo. Pero ngayon alam ko na hindi iyon lakas, iyon ay simpleng pag-survive. Ang tunay na lakas ay ang pagpili sa sarili mo kapag mas madaling magpatuloy sa pagiging invisible. Ito ang paglalagay ng hangganan kahit na nanginginig ang boses mo, ito ay ang pag-alis. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil sa wakas ay may pakialam ka na sa sarili mo. Ang nangyari sa kasal na iyon ay hindi paghihiganti. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay na mali sila, tungkol ito sa katotohanan. At minsan, ang katotohanan ay hindi komportable. Sinasalo nito ang nga ilusyon, pinipilit nito ang nga tao na makita kung ano ang iniignora nila sa lupang maraming taon. Pero pinalalaya ka rin ang katotohanan. Binibigyan ka nito ang isang bagay na walang sinuman ang maaring kumuha kalinawan. Natutunan ko rin na madalas paniwalaan ang gataw ang pinakamaingay na kwento, hindi ang pinakatoto. Sa loob ang maraming taon, ang katahimikan ko ay nagbigay daan sa iba na tukuyin kung sino ako, at hinayaan kong mangyari iyon. Hindi dahil sumasang-ayon ako, kundi dahil akala ko ay walang magagawa ang pagsasalita. Nakamali ako. Mahalaga ang kwento mo, mahalaga ang boses mo. At kapag mas itinatago mo ito, mas madali para sa iba na isulat itong muli. At marahil ang pinakamahirap na leksyon sa lahat ay na hindi lahat ang tao ay magbabago dahil lang sa nagsabi ka na ang totoo. May mga taong hihingi nga tawad, may mga taong susubok, may mga taong hindi kailanman makakaintindi. At okay lang iyon. Ang pahilom ay hindi tungkol sa pagpilit sa iba na maging ang taong kailangan mo sila. Ito ay tungkol sa pagpapasya kung sino ka anupaman ang gawin nila. Hindi ko nakuha ang pamilyang deserve ko, pero nakabuo akong buhay na ipinagmamalaki ko. At sa huli, iyon ang mas mahalaga. Kaya, kung pinapanot ninyo ito ngayon at nakaramdam na kayong baliwalain, maliitin, o parang hindi kayo nabibilang sa sarili ninyong kwento, gusto kong tandaan ninyo ito. Hindi kayo invisible.
Napapaligiran lang kayo nga taong hindi alam kung paano kayo tingnan. At balang araw, kung pipiliin ninyo ang inyong sarili, gagawin din ito nga tamang tao. Salamat sa pananatili kasama ko hanggang sa dulo ang kwentong ito. Talagang mas mahalaga ito kaysa sa inaasahan ninyo. At kung ang kwentong ito ay nakparamdam sa inyong kahit ano, kahit kaunti lang, ang inyong suporta ay makakatulong upang maabot ang iba pang maaring nangangailangan nito ngayon. Isang taong patuloy pang kinukuwestiyon ang kanilang halaga. Isang taong hindi pa nahahanap ang kanilang boses. Ang isang simpleng aksyon mula sa inyo, isang like, isang komento, o isang subscription ay maaring makmukhang maliit, pero makakatulong ito upang lumayo pa ang kwentong ito kaysa sa kaya kong gawin ng mag-isa. Makakatulong ito sa isang tao na huwag maramdamang nag-isa. Makakatulong ito sa isang tao na piliin ang sarili nila sa unang pagkakataon. Kaya, kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento, kung naniniwala kayong ang nga tao ay nararapat na makita, inaanyayahan ko kayong maging bahagi niyan. Dahil sa pagsuporta sa channel na ito, hindi lang kayo nanonood ng isang kwento.